Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng trabaho noong isang taon sa kabila yan ng sunod-sunod na mga bagyo na tumama sa bansa noong Nobyembre. Bukod dito, nabawasan din ang bilang ng mga kababayan nating nangangailangan ng higit sa isa pang trabaho at mas mahabang oras na pagkayod. Si Denise Osorio sa report. Magtsatsaga rin kami sa maulan na pagtatrabaho. Tinatsaga namin para maano namin yung pamilya namin. Kailangan po nilang trabaho po eh. Kahit kasagsagan po ng bagyo noon. Siya si Alan Brusola, isang construction worker. Isa siya sa mga nakasaksi ng positibong paggalaw ng labor market nitong November 2025. Dahil sa kabila ng mga nagdaang mga bagyo, tumaas ang bilang ng mga may trabaho kumpara noong Oktubre. Isa sa mga sektor na nagpakita ng tuloy-tuloy na pag-angat ay ang construction industry na nadagdagan ng 143,000 workers mula Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon naman kay Jeffrey Abukay na isang subcontractor, enhanced safety protocols ang pinaiiral kapag tag-ulan para maitawid ang trabaho. Medyo humina po yung gawa namin, gawa nga't maulan. Yung ibang tao namin hindi makapasok. Gawa nga't tuloy-tuloy ang ulan. Minsan yung iba, pinagagamit namin ng raincoat para ma-survive lang yung mabulan yung isang araw. Para sa ganun, sa panggastos namin sa pamilya namin. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, hindi bumaba ang employment sa construction kahit pa may mga isyong may kinalaman sa flood control at masamang panahon. At nananatiling mas mataas ang bilang ng manggagawa kumpara noong nakarang taon. Increase siya ng mga 203,000 July to November 2025 versus July to November 2024. So malaki rin yung increase niya, but nakita namin yung November to July to November naman hindi naman bumaba yung number of workers in the construction industry if you compare it in the same period in 2024. But the January to November, while may increase siya, the increase is not as high compared to the increase in 2024. Samantala, bumaba ang employment sa agriculture sector, partikular sa pagtatanim ng mais, saging at iba pang pananim bilang direktang epekto ng malalakas na bagyo at kalamidad noong Nobyembre. Ayon pa sa PSA, ito rin ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng gulay dahil sa pagkakaantala ng produksyon at supply. Sensitive naman talaga kasi yung sa agri-sector in terms of employment doon sa weather conditions. And as I've mentioned, medyo malawak yung impact ng dalawang typhoons in particular na na-experience natin noong month of November kapag trabaho yung mga workers natin sa agricultural sector. Bumaba ang employment rate sa 4.4% noong Nobyembre mula sa 5% noong Oktubre. Kasabay nito, tumaas ang bilang ng employed persons sa 49.26 million mula sa 48.62 million noong nakaraang buwan. Samantala, bumaba naman ang underemployment rate sa 10.4% mula 12% noong Oktubre. Pero 5.11 million employed Filipinos pa rin ang nagnanais pa ng mas mahabang oras ng trabaho o karagdagang hanap buhay. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.